nandito na tayo ngayon sa Bangkok, Thailand. Nasa Suvarnabhumi Airport tayo ngayon. Yan. 420 baht siya. So nasa 34 pesos. Tapos for chicken noodles natin. So dyan ko siya. What's up guys? Welcome again sa aking channel. Bali, 2 months na tayong hindi nakakapag-vlog and ito yung first time natin na makapag-vlog, and right now nandito ako sa may Clark Airport dahil pupunta tayo sa may Bangkok, Thailand guys. And naghihintay na lang kami ng time. Bali 2 o'clock ngayon. Yung flight namin is 4 o'clock in the afternoon, and kukwento ko lang kung ano yung naging proseso ko since ito yung pinaka first time kong magiging tourist papuntang Bangkok guys. Is-share ko kung ano yung naging procedure ko. So pagdating ko dito sa Clark Airport guys, bali pupunta kayo sa may bandang kaliwa, sa bandang dulo. Doon kayo magbabayad ng travel tax guys, which is nagkakalaga ng 1,620. So lahat ng mga international flight na lilipad guys is magbabayad talaga nun. Kailangan talaga. Then after nun, nag-check-in na ako. And syempre yung kinuha ko na yung boarding pass ko guys. Then after nun, pumunta na ako ng immigration. Ito na yung medyo madugo kasi talagang kinakabahan ako guys. Kung mapapansin nyo, dito na ako sa mismong loob nakapag kasi medyo kabado ako dahil first time ko nga, dahil marami akong naririnig na yung iba na offload. So ngayon, ano nga ba yung hinanap sa akin? So ang hinanap nila sa akin yung passport syempre, tapos yung air flight natin, yung dapat round trip siya na ticket, yun yung hinanap. Tapos yung itinerary ko kung saan ako mag-i-stay o saan ako pupunta guys. Yan yung mga inano natin, no? Yan yung mga sinagot nating tanong. Hindi naman masyadong complicated, mababait naman sila. Hindi naman sila mahigpit. And unlike dun sa mga naririnig ko bandang Naiya, na parang terror sila. Pero dito ang babait nila guys. Medyo meron din akong pangalawang question since unemployed ako for now. Pero dati po akong OFW sa South Korea, no? Yun yung sinabi ko naman sa kanila. As of now, unemployed ako. Pero dati akong OFW. And sinabi ko rin na parang ang balak ko is mag-travel muna for now, and soon mag-ano tayo ng business. Kung baka nag-iisip pa tayo ng business natin. Yun yung mga isinagot ko na, no? Tapos isa pa sa tinanong nila kung solo travel ba ako or may kasama, and syempre sinabi ko na solo. And ano pa ba, tinanong din nila kung saan manggagaling yung funds na gagamitin ko dito sa travel na to, which is sabi ko sa savings ko. Then tinanong nila kung meron akong credit card, sabi ko wala, meron akong savings account. And tinanong nila kung magkano yung laman, and yun, sinabi ko kung magkano yung laman. Then smooth lang guys yun. Tapos binigyan na ako, tinatakan na nila yung aking password, and then nandito na tayo naghihintay dito sa loob guys, no? So ipapakita ko lang, ayan. Yeah. So meron pa tayong 2 hours na paghihintay, no? So inagahan ko talaga, no, para just in case na meron pang kulang sa mga documents, may handa ako. So hindi na ako nag-present ng hard copy, more on na ako parang sa phone ko lang yung present ko yung mga documents sa kanila, kasi advice nila dapat daw mag-ano ka ng hard copy. Pero dito okay naman, hindi naman ako inanuhan ng hard copy guys. Yun lang. And siyempre maya samahan nyo na ako papunta ng Bangkok, Thailand. Let's go. Ayun na guys, exactly 4 o'clock. Papasok na kami dito sa aeroplano going to Bangkok. Let's go.
And I'm back guys. Nandito na tayo ngayon sa Bangkok, Thailand. Nasa Suvarnabhumi Airport tayo ngayon. Yung pinaka-airport dito sa Bangkok guys. And bali yung time dito ngayon is 6:30. So umabot siya ng almost 3.5 hours bago nakarating dito. And right now pupunta tayo sa immigration. And after nun, magpapa-change din tayo ng money, then mag-check din tayo ng SIM card para may magamit tayong internet kasi hahanapin ko pa yung aking hostel sa may bandang silong pa kasi guys, may dalawang transfer pa siya kaya kailangan ko ng internet para sa search sa my Google Map. And right now papakita ko sa inyo yung itsura ng Suvarnabhumi Airport guys. Ayan siya, let's go. Ayan. So nandito tayo ngayon sa Walkalator para hindi tayo masyadong mapagod sa paglalakad. Ayan siya guys. Hindi ako makapaniwala makakarating ako dito kasi kanina nga sa Clark medyo kakaba-kaba ako kasi nga yung mga nababalitaan ko or yung mga napapanood ko na pwedeng ma-offload lalo na sa case ko na unemployed ako right now. So buti na lang meron naman akong savings and siguro naging big part yung pagiging ex OFW ko sa may South Korea. Ayan. So sinusundan ko lang kasi marami akong mga nakasabay na mga Pilipino, no. And meron din akong nakasabay kanina na katulad ko na baguhan din, mag-asawa sila and taga Ilocos. Nagulat ako na from Clark, 8 hours pala. So hindi ko nakuha yung pangalan nila, no. 8 hours pala yung from Ilocos by bus papuntang Clark. Meron naman daw eroplano. Ang problema, masyadong mahal yung pamasahe. So by bus sila and inabot talaga ng 8 hours bago nakarating. Bali 2 days lang daw sila dito and pupunta daw sila ng Vietnam. Bali parang ito yung pinaka honeymoon nila kasi mga newlywed sila. Ang problema sa sobrang daldal ko na nakipagkwentuhan sa kanila, hindi ko man lang nakuha yung kanilang pangalan. Kung mapapanood niyo to, shout out sa inyo. Ayun. And ito rin yung first time daw nila ng international na mag-tourist. Kaya remarkable din sa kanila. Ako naman, hindi naman ito yung first time since nakapunta nga ako ng Korea dati as a OFW. Kumbaga may visa ako for work. Pero this time, as a tourist na guys. Yay! Siyempre gusto ko muna palang i-shoutout yung mga dati kong katrabaho dyan sa South Korea, si Sarayot, Nikom, Pong, si Chatra. Sila yung mga Thailanders, kumbaga yung mga taga rito sa Thailand na naging katrabaho ko as factory workers sa may South Korea guys. Ayun. Ayan. Tinitingnan lang namin yung direction dito, no? Kung saan pupunta. Ito may mga connecting flight papuntang Chiang Mai tsaka Phuket, no? Pero tayo, ang hinahanap natin is kung saan yung immigration desk nila. And ito yung mga kasama natin kanina, nakasama natin sa flight ng mga Pinoy. Pero yung mga nakausap ko kanina na mag-asawa, hindi ko na sila nakita kasi yung pwesto nila is malayo sa akin. Nasa bandang dulo kasi ako and sila nasa gitna. So nauna na sila. And right now, yes. So guys, pagpasok may makikita na tayo dito ng mga nag-change ng foreign money and mga SIM card. Pero bago natin yan asikasuhin is pumunta mo tayo ng immigration. After nun, tsaka pa lang tayo magpapa-change ng money na. Ayan. Diba? Welcome, Thailand! So, ayan. Madali lang naman sundan since may mga sign naman kung saan yung baggage claim and immigration, di ba? Okay. Bago pumasok dito sa immigration guys, meron tayong makikita dito pwedeng bumili ng mga SIM sa mga nangangailangan ng wifi dito, no?
So, gaya nga ng sabi ko, unahin muna itong immigration after nun. Tsaka tayo mag-decide kung kukuha tayo or hindi. And ayun na nga guys, tapos na ako magpa-exchange ng money. Since tapos na tayo, hindi na ako kukuha ng SIM guys, since gumana yung kinuha kong eSIM sa my trip.com. And yung pinagpalitan ko is dito sa my basement, kasi sabi nila dito sa my basement yung mga magaganda ang palitan. And yung pangalan nung ano is Super Rich. Hindi ko kasi makita yung Happy Rich, so dito na lang siya Super Rich, since pares lang din naman na maganda yung palitan nila, no, compared dun sa pinakaibabaw or second floor yata yun. Doon kasi medyo mababang palitan, so naghanap tayo ng mas magandang palitan. And right now, search ko na lang kung paano yung papunta dun sa hostel ko, since meron na akong internet and nakapag-change na rin tayo ng money. And ayun na nga guys, nakabili na tayo ng ating coins na gagamitin pang enter. Tapos from here sa Wana Boom Airport, babali 5 stop siya, tapos bababa ako sa may Makasan, tapos to transfer ako sa Blue Line sa Pichaburi, 6 minutes na lakad, tapos 5 stop din siya, tapos papunta dun sa Silom kung saan ako mag-i-stop. Then after nun, 8 minutes naman ang lakad papunta dun sa hostel ko. Ayan. Dito nabibili yung mga guys. Diyan nabibili yung mga coins. Kung wala kayong card na para itap, dito yan nabibili naman. Let's go. Kahit ilang segundo. Magsasalita. สถานีต่อไปสถานีมักกะสัน ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทาง enjoy kayo ah. สายสีน้ำเงินมาที่สถานี Passenger can connect to MRT Blue Line at this station ผู้โดยสารโปรดทราบสถานีถัดไป Ano pa yun? Okay, nandito na tayo sa Makasan Station guys. Hanapin ko lang yung Ratchaburi Station. And 5 station din. Tapos nandun na tayo sa Silom Station. And maglalakad lang ako papunta dun sa hostel ko guys, no? Sa may Silom area. Okay, let's go. Kanina pala guys, yung bayad ko doon sa token na binili ko doon sa may Wana Boom Airport is nakakahalaga ng 35 baht. So equivalent siya ng, ay round off mo na sa 60 pesos, no? Around, kung di ako nagkakamali, around 57 or 58 pesos siya. Ayan. So ito ang Makasan. So ayan, hanapin lang natin yung station. Okay, nakita ko na. Nandoon siya guys, oh. Let's go. Grabe, ang lalaki rin pala ng mga building dito, no? City talaga. Obvious ba? Nasa Bangkok, di ba? Yan. Yung kanina, kung papansin nyo, yung nakasabay ko dun sa train station, yun din yung mga kasabay ko kanina sa Clark Airport, yung kinikwento ko na newlywed, nakakatawa, nagkasabay-sabay din kami. Tapos kaso nga lang, naghiwalay na kami dito kasi mas dun sila sa pinaka-last station, kasi itong Makasan is nasa A6, yung sa kanila yata A8, so may dalawang station pa bago yung pinaka station. Yun. May mga sign naman kayong makikitang ganyan guys, so hindi kayo malilikaw. And papakita ko sa inyo yung lagay ng traffic dito. Ayan, hindi naman siya ganun ka-traffic ngayon na 8:30 na ng gabi, no, dito sa Thailand. So sa atin nasa 9:30 na. Ayan,
At yung kagandahan dun sa ano kanina, ewan ko lang, pero siguro dahil 8:30 na, hindi masyadong marami yung tao or hindi masikip. Ayan ba. Ayan siya guys. Buti na lang may mga sign dito kaya madali lang sundan, hindi ka maliligaw, no? Maganda yung system nila. Parang Korea lang din, madaling sundan yung mga train station nila. Madaling intindihin. Parang pakiramdam ko nasa Busan ako kasi yung sa train station sa Busan, ilang lane din yan. Unlike sa Seoul na parang ang dami-dami kaya nakakalito. Maglalakad tayo ngayon and merong mataas na building dito. And syempre papakita natin yung mga makikita ang street food dito sa ano yan. Almost halos mga hotdog yan. So patikim pa lang naman yan. Sa susunod pupunta talaga tayo sa kung saan yung mga street food talaga. Ayan. Bababa tayo dito. Pichaburi going Silom Station. Let's go. Nakabilid na tayo ng token for Silom. So dito sa area na to guys, pwede yung mga Visa card, yung GCash, pwede nyong itap. Nahuli na lang ako ng tingin kasi parang nakakonsentrate yung utak ko sa token. Since nagmamadali na ako at 8:30 na at hinahabol ko yung hostel kung saan ako mag-i-stay. So 5 station from here, from Pichaburi Station papuntang Silom. So nasa 27 baht pala yung ano nito guys. 27 baht yung price. So around kung sa Philippine peso nasa 50 pesos, around 50 pesos guys, no. Hindi siya abot ng 50 pesos. So maghihintay lang tayo dito, then papunta na tayo ng Silom Station. After 5 station, nandito na tayo sa Silom guys, from Pichaburi Station. Ayan. Ang taas naman ng elevator, escalator na to. Kung walang escalator, grabe yung aakyatin. So mag-i-exit daw ako sa 2. So ngayon hanapin ko lang yung exit ko, then maglalakad lang ako ng 8 minutes din, nandun na tayo sa hostel guys. Medyo nakakapagod, kanina pa ako 11 o'clock ng umaga, so 8:30 na ng gabi ngayon. And ayun, exit 2. Ayan, nakalagay naman dito daw ang exit 2. So ayan yung itsura ng Silom Station, no? Ayan. Dito daw yung exit 2. Ayan. Diba? Let's go. Sa susunod na sasakay tayo dito, i-try natin yung Visa card natin sa GCash. Tapos i-compare natin dun sa binabayad natin na token kung saan mas makakamura. Kung okay ba yung Visa card or yung token na lang. Since nakalagay naman doon na pwede mga Visa cards, palagi ko pwede naman kahit anong Visa card. Since meron naman akong GCash tsaka Maybank, pwede kong gamitin yung isa doon para may compare natin next time. And sasabihin ko sa inyo kung saan tayo mas makakamura or parehas lang. Okay, ngayon, lakad time. And welcome to Silom Station. And dito tayo sa gate 4. So, lalakad lang tayo. Ayan guys, naglalakad na ako. So, ito lang sinusundan ko, itong Google Map. So, malaking bagay talaga na may internet ka kasi hindi ka talaga maliligaw. And banda rito, may mga nagtitinda na yan, oh. Mga mangga, pakwan, diba? Then, kakanan lang daw tayo, sabi.
Horse. Grabe, ang lalaki ng mga mangga nila guys. Oh. Grabe. Eh, siyempre katulad sa atin, meron din silang mga ganyan. Ayan. Diba? Parang mga mamihan, no? Pero hindi ko alam actually kung ano yung kinakain nila. Pero siguro sa next time, try natin kung masarap kasi parang matao tong lugar na to, maraming kumakain, parang sarap kumain doon. Ayan, diretso lang. Okay, diba ako naliligaw? Pasensya na kayo guys ha, kung medyo malikot yung ating camera. Okay. Ayun guys, ito yung hostel na titirhan ko for 3 days. Ayan, The Cube Hostel dito sa may Silom. Ayan siya. So, naipasok ko na dun yung aking gamit. And lumabas lang ako kasi gutom na ako. Hindi pa ako nananghalian. Then, kanina nga yung may nakita tayong parang mamihan doon. So, babalikan ko yun. Doon ako kakain. And, tsaka ko na lang, i-separate vlog ko na lang yung natin. Napapakita ko kung ano yung itsura ng hostel namin, guys, sa Maliwanag. So, yung pinakita ko lang yung harap. Parang na around 6 minutes lang yung paglalakad from Silom Station. And, yan, balikan natin and kumain tayo. At kailangan mabusog tayo. At ito yung first Thai food na kakainin natin dito sa Silom Station, guys, sa may Bangkok, Thailand. Lalakarin lang natin, guys. Ayan. Yung banda doon kanina, yung nilakad natin. Nung kumaliwa tayo, doon siya. So, babalikan ko siya and try natin ngayon. Dahil na curious din ako kasi maraming kumakain. Sana mura. Nandito na tayo nakapwesto, guys. Bali yung in-order ko is chicken noodles. Chicken noodles siya. Pwede rin chicken rice. Parang yung medium size siya, nasa 60 baht. Tapos kumuha na rin ako ng drinks. Pandan siya. Pandan tea. Yan. For 20 baht siya. So nasa 34 pesos. Tapos yung naman, nag-range siya ng wala pang 100 pesos to. Ayan. Ayan. Papakita ko sa inyo, guys, no? Ayan. Uy, sarap. Ito yung first ever chicken noodles natin. So, dyan ko siya, dito ko siya binili. Para siyang mamihan dito. And let's eat, guys, my first Thai food here in Thailand. Pwesto natin. Makikita nyo ito, ang palaya to, guys. Banana sa loob. Parang may kalasa. Para siyang mami, guys, sa atin. Yung sabaw niya parang mami. Pero itong hindi mo yung pait din sa mismong sabaw. Pero mapait siya. Itong ampalaya nila. Sarap. Tapos yung pinaka noodles niya para siyang sutanghon. Ayan siya. Actually pwede namang rice, guys, pero dahil masyado akong mahilig sa noodles talaga, so mas inano ko yung noodles compared to rice. Ang sarap. Tapos may radish din siya. Ang kagandahan sa kanila magulay, no? Usually sa atin parang repolyo. Dito may radish, meron kong palaya. Tapos may mga dahon-dahon din siyang ganito.
ang daming dumadaan. Yung iba, kumakain, tapos alis, ganyan siya. Tapos may mga nakita rin ako nagbalot ng mga foreigner. Dun sa kabila, baboy siya. Pero mas na-intrigue kasi ako dito sa noodles, kaya dito na lang. Kung gusto mo siguro mag-add ng ano, may pwede sila mga ano dito. Yan, mga spices. Lagyan natin ng garlic. Dahil hindi siya maanghang, lalagyan ko siya nitong ano din, chili sauce. May chili sauce din sila. Ayan, chili sauce. Ayan siya guys. Siguro yung iba vinegar siya, tapos may salt din. Tapos syempre yung patis. Ito yung patis din. Parang ibang-iba yung mga itsura ng mga ano dito, no? Mga taga-Thai. Kasi yung mga taga-Thai, yung Thai na mga nakasama ko sa Korea, parang mga Pinoy din. Pero dito, pag titignan mo sila, parang mukha din silang Koreano. May similarity. Sarap. Kaya pala sabi nila masarap kasi may pagka-similar sa lasa sa atin. Tapos, ang sarap pag nilagay mo siyang spice. Kunti lang pero grabe yung ano. Grabe yung pagkaahang mo. Kung nakukulangan ka, eto may ceiling green pa sila dito na pwede mong i-add. Pero doon pa lang sa kunti pa lang nilagay ko pero anghang na ako. Medium size dapat pala, nagpa-large na lang ako na. Kasi parang bitin pa sa akin dito. Kasi meron siyang small, medium, large. 40, 60, tsaka 80. Itong pandan nila guys, masarap din. Napaka-refreshing ng lasa. Lasang pandan, tapos katamtaman lang yung tamis. Sakto sa mainit na panahon. Kahit dito guys, mainit. Tapos na tayong kumain guys, no? Ayan. So, nagkamali ako kanina. Sabi ko kanina, 40, 60, 100. Yung pala, 50 yung small, tapos 60 baht yung medium, tapos yung large is 100 baht. Sobrang sarap siya guys. May pagkakatulad talaga siya sa mami natin. Pero mas ni-level up siya. Tapos, parang sobrang healthy niya kasi ang dami niyang gulay na nakalagay. Meron pa palang ano siya, may kangkong pa na nakalagay maliban dun sa ampalaya, tapos dun sa radish. Ayan, napakalinamnam niya. Ayan. Ang pagkakamali ko lang nung nilagyan ko siya ng spices kasi konting-konti lang yung nilagay ko pero grabe yung anghang. Yung tipong ngayon, namumula na yung bibig ko. And ngayon, busog na ako. Tapos na ang araw, magpapahinga ako ngayon guys. So, diyan ko muna tatapusin itong vlog natin. So, from Clark papunta rito. So, nagka-idea na kayo kung paano yung pagpunta rito sa may silong guys. No? Tapos, binanggit ko rin yung mga naging requirements ko, kung ano yung mga sinagot ko dun sa tanong sa immigration sa Pinas, since ito yung first time na nag-travel ako, no? International. And
And abang-abang kayo guys kasi marami ito. Bali magiging series siya. Siyempre pupuntahan natin yung mga sikat na mga lugar or tourist spot dito sa Bangkok guys. Kaya at dahil dyan ko muna tapusin itong vlog natin guys. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please do like, share, and subscribe sa aking channel. And ring nyo na rin yung bell button para updated kayo sa lahat ng aking gagawing vlog dito sa may Bangkok, Thailand. Bye!